Asa na yung dasal mo? Na ilayo mo po ang kapatid ko sa mga nakapaligid na demonyo. Eh, ang makakasama mo sa entablado ng kampanya, ang karamihan doon ay mga demonyo. Di ba? Ninong ng bayan, Manny Pacquiao. Bagong ano yan Bakit ninong ng bayan? Bakit hindi na lang ano, no? Ang kampiyon. At alam naman natin na maraming natulungan ng isang Manny Pacquiao. Siguro naman, Senator Manny, hindi naman po siguro makakahadlan sa inyo na yung ginagawa niyong pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan. Hindi naman huihito yan kung hindi kayo dapat iboto sa Senado. Eh, although mas marami ka nagawa kaysa kay Senator Lito Lapid, eh siguro po dapat give way na muna tayo. No? Bigay na natin to sa mga karapat-dapat na tao na maluklok sa Senado. So, kahit mabuti puso ng isang Senator Manny Pacquiao, pasensya na ho, sana sa mga kababayan natin, ito rin ma-realize nyo rin na hindi lamang yung pagiging mabait ang kailangan, kundi ang kailangan talaga natin talino. Kaya, thumbs down po. Marlon, in passing, no? Kasi nabanggit din naman natin ito nung nakaraang vlog natin, na yung isang VP Sara, nag-visit sa Bicol at nagkaroon ng courtesy call kay VP Lenny. Sa kanyang press con kahapon, nabanggit niya na isa pala sa duties niya as Vice President ay bisitahin ang mga past Vice Presidents ng bansa. Okay. Yun. Kaya, nung nagpunta siya sa Bicol, minarapat na rin niyang bisitahin ang former Vice President Lenny Robredo. Maliban kay Lenny, sino pa ba nabisita niya? At maliban kay VP Lenny, nabisitan na niya pala ang isang Teofista Ginbona, TG Ginbona. Ano province si TG? Erap Estrada, Naging Vice President siyempre si GMA, yes, and most recently si VP Lenny. At ang pending pa niya, hinahanapan niya ng oras na mabisita ay si Kabayan. former VP Binay. VP na yun, si Kabayan Noli de Castro. Tapos ang sabi din niya dun sa kanyang press conference, hindi niyo alam, di ba? Kasi hindi ko naman kailangan nagpakita ng mga lalaki. So tinanong din siya, ano naman po ang masasabi ninyo tungkol doon sa bahayan na nilabas ng former spokesperson ng Vice President Lenny Robredo na si Atty. Barry. Barry Gutierrez. Ang sabi niya, hindi na ako sasagot kay Barry, sasagot lang ako sa matataas. So, ibig sabihin, hindi kanya ka-level, Barry. Wala ka pala. Loser. Sabi na Ele si Barry. Hindi niya nasasagutin. At isa pala sa mga objective ng pagbisita niya ay to assure the former vice presidents na if there's any help they need, nandyan ang kasalukuyang opisina ng vice president para tulungan sila. Statesman ng alin. Yes, at ano din niya nun is, gusto rin niyang bisitahin para ipakilala niya ang sarili niya as the new vice president. At yun nga, i-guarantee sila na kung may tulong silang kailangan, nakahanda ang OVP. At yun pala, ay humihingi siya din ng humihiram siya ng mga memorabilia ng mga past vice president na ilalagay sa museo ng vice president. Office of the Vice President. Ang ganda ng idea, no? So, alam mo, bukod sa maganda, Marlon, very personal. Talagang makikita mo doon na ginagawa niya ang kanyang tungkulin na hindi niya kailangan pinag-broadcast. Yun yung explanation niya. Sa usaping politika, wala sila ng pag-usapan. Yun din ang sinabi niya, Marlon, at mapipilit ka sa sagot niya. Ang sabi niya, kung ako po ay, kung si Vice President Lenny Robredo po ay wala namang kinikwento, ako pa po ba na bisita lang ang mag-chichismis ng mga pinag-usapan? Very statesman talaga kung si VP Sara. Very presidential. Very presidential. Ito, Marlon, tinanong din siya. Kung siya ba at ang kanyang partido na hukbong ng pagbabago ay maglalabas ng sariling senatorial slate. Anong sagot niya? Ang mga oras kong ito, ang kailangan kong gawin ay kailangan ako ng Office of the Vice President dahil sa kasalukuyang pinagdadaanan nito dahil ang kanyang objective at the moment is to protect the Office of the Vice President. So hindi naman niya sinasabing hindi siya susuporta pero at the moment wala silang light up na ilalabas. Dahil sa isang revelation din dadalawa na lang pala sila sa kanyang partido na hukbong ng pagbabago. Pati siya inabandono na rin. Lungkot, no? Unfortunately. Palang dati, nung midterm elections nung Duterte administration, may sariling lineup. Siksik-liklik na umapaw. Yung mga sumisip-sip sa kanya, yung mga membro, and may mga nagpapa-endorso talaga. So ngayon para na rin siyang iniiwasan.
Ganun ka grabe, ganun ka talamak ang mga mangga sa politika. Pero hindi naman siya bothered actually. Halata naman, Pop. Halata. Speaking of bothered, Oo. ikaw ba, bothered ka sa narinig mong line-up announcement ng ano ngayon, ng administration? Hindi rin. Hindi ka Hindi rin. bothered? Oh, walang bilang eh. Pero balikan ko lang muna Okay, bago sige, tayo sige. doon sa Buaya Coalition. So, kung nawawala yung ibang miyembro ng hukong ng pagbabago, eh ano kaya kung magkaroon siya ng mga bagong miyembro? Kunyari, sa katauhan ng isang, ano lang to ha, ito ang barangay lang naman to eh. Ng Eh isang paano? Ng isang, maging member ng isang Congressman Dante Marcoleta, ang Ay, hukong ng pagbabago. Ang isang attorney, Vic Rodriguez. wow. No? Eh, kahit apat na siguro sila, dalawa, itataas sila ng kamay ni Vic Sara, What if also, attorney Glenn Chong. And of course, si attorney Harry Roque. may line-up ka? Kwentuhan barangay lang naman to. Kwentuhan barangay lang naman to, di ba? And dito makikita, kasi, alam mo pa, pag ang tao nasa malaking crisis, doon mo makikita kung sino yung tunay na kaibigan at kung yung sino yung talagang mga plastic na kaibigan. So, sa mga panahon ito, nakita na hindi lamang ni Vice President Sara Duterte, then ultimo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, alam na alam at nararamdaman niya kung sino lamang yung mga taong ginamit sila, pinakinabangan sila, tapos ito sa kasalukuyang sitwasyon na kinakarap nila dahil sa panggigipit ng Marcos Jr. administration, unti-unting nag-aalisan at nilalayo. What if meron ang isang dating Pangulong GMA ay magpupok? Kasi Hindi na siya hindi lakas, siya no? visible. Hindi na siya lakas o mukhang hindi nang visible. Hindi na visible, no? Oo nga, no? Ganda rin nun, Pop. Kaya Gandang nga kasi optics. alam mo ba ang pinaka-etal ngayon sa lakas ay ang isang tanki. Kasi parang na-itsipera rin naman yung original member na si GMA. Pero kung tayo dati siya presidente nito, di ko alam kung chairman emeritus siya. Hindi tayo sure, pero ang gandang optics nun. Nire-respeto pa nila yung kanya? Oh, wala. Pagka personal lang nila ang nangingibabaw, wala nang utang na loob dito. Tabla-tabla mo. Yun lang ano. Kasi, ultimo sa PDP, kumakonti sila. Eh, although kahit isang regional party lamang ang upong ng pagbabago, ito lamang ang isang regional party na nakagawa ng kasaysayan sa national politics na nagkaroon siya ng sarili niyang lineup. At nangyari ito noong 2019 midterm elections. Ayun, that should address the question. Ang hugtong po ay local party. Yeah, local party lang. Local party lang. Pero wag po natin kalimutan, yun nga, noong 2019, meron nung hiwalay na lineup ang upong pagbabago. At sabi ko nga, sa pagkakaalam ko, ito lamang yung regional party na nagkaroon ng senatorial lineup sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Maring mali ako, pero very recent po yan. And kung nagawa yan noong 2019, we'll see. Baka posibleng magawa rin ito na ngayong midterm elections. So, okay. Sinasabi natin na meron tayong hopes na sana mabuo ulit ang isang hukong ng pagbabago party, magkaroon siya ng sariling line na i-endorso and all. And we are also rooting for, hopefully next week no, mabuo ng PDP kung sino talaga ang line nila. Kasi May mga naririnig ko ba? meron na, syempre meron tatlo. May tatlo. Na, ano yan, exclusive. I mean, nandyan na. But what they're saying is, hindi naman exclusive lang sa tatlo ito, and they are considering other candidates or potential leaders of this country na sumampa sa PDP. Yun ang hinihintay natin na i-announce. Sumampa sa PDP, hindi bilang mga member ng PDP, kundi mga guest candidates. Alam ko, guest. Sino mga naririnig? Yung mga narinig ko, pumasok dito hindi na lumabas sa kabila, kaya dyan lang sila. Ako may narinig kasi ako na yung ilan doon, pwedeng tumawid ng bakod sa PDP line. Ilan doon sa bagong lumang Buaya Coalition. Mag-guess. Mag-guest candidate. Ito ang assessment ko dyan. Kung may mga mag-guess ng bagong alyansa ng Pilipinas, something, sa PDP, I think this is already a personal choice of the party chairman, Si ni PRRD. PRRD, na personal sa kanya and not political. Yeah. Kasi ito, para naman payagan mo sumama sa entablado mo din. Ibig sabihin, Tama. personal niyang desisyon yon at personal niyang kakilala ang kalidad ng mga taong pasasampahin. Speaking of kalidad, yan din yung gusto kong ipunto na kailangan ng PDP
mapuno yung lineup nila. Kung hindi man mapuno, madagdagan pa yung tatlo ng mga kandidatong Kalidad. may kalidad, yung quality ng isang botante. May prinsipyo. May prinsipyo, yung may kakayahan, may talino, may tapang, may malasakit, at higit sa lahat yung may takot sa Diyos. Pobreng Pinay, salamat po sa pakulay. Pobreng Pinoy pala. Actually, totoo yan. And hopefully by next week naman, no? Kasi ilang araw na lang pala. October na, Marlon. Filing na. Today is September 27. Oo. Oh. Last session. Uy, merong hearing pa mamaya. Last session. Alam ko ano pa, Wednesday ang last session. Pero may hearing pa mamaya sa Congress kung saan pinatawag si dating PNP Chief Benjamin Acorda. At hindi ko alam kung dadalaruin si Congressman Pulong Duterte. Dahil doon sa issue na balak nilang pahiyain. Yun ang pinaka-good governance nila eh. Ang sirain, warakin, wasakin at turugin ang pamilya Duterte. para ang kanilang mga baho ay hindi Matabunan at hindi sumingaw. at hindi At sumingaw. hindi umalingasaw. No? Mismo, tama. Yung kasidaan ng iba, kabanguhan nila. Sabi ni pampitong hearing na to, sabi ni Let's Candice. Nagbibilang. Okay, so punta tayo maling sa lineup ng bagong alyansa ng Pilipinas, senatorial lineup. Ako, sige, I have the list and their slogans. Tapos bigay tayo ng alam mo yung slogan ka? Okay, galing ha. Talagang nag-research ka ha. Kasi kahapon Ginawa medyo, mo homework mo ha. maaga ko sa venue ng meeting ko kahapon, medyo nalita ang ating kausap. Nanood muna pa, nag-monitor ako ng kanilang announcement. Ang unang-unang tinawag ay si DILG Secretary Benhur Abalos na sinasabing si Mr. Gawa hindi salita. Wow. Anong masasabi ko dito, Marlon? Asan? Asan ang gawa? Asan ang gawa? Parang puro salita, di ba? Nurse MK. Hindi ko alam. May appeal pa siya. And lahat na ng teleserye, pinasukan niya sa TV. Talaga? Parang hindi kasi, I don't like him. I find him very FI. Ito, pre-assessment na to siguro may magagawa siya, pero yung siguro kasing may magagawa siya, Marlon, ang kanyang stepping stone ba, itong DILG post niya. Pero sa pagiging DILG post niya, Marlon, ano ang rate ng crime ngayon sa bansa? Sobrang taas. Sobrang taas. Ano ang estado ng kakalsadahan ngayon, Marlon? Ligtas o hindi? Hindi. Ano ang Panganib. yes, ano ang estado ng kalakalan ng droga sa kalsada? Malala at alamak. Ang droga at kalsada, Marlon, ay connected. Hindi safe ang kalsada ngayon dahil sa droga. Tama? Correct. Ang crime is because also of the drugs. And speaking of droga, ano na nangyari kay photo driver? Ayun, Marlon. Bakit hindi inilipat sa Batangas Provincial Jail? At bakit hanggang ngayon ay nasa Batangas Police Provincial Office lamang ito? Ang totoo, At nandun bakit? pa ba? Yun ang tanong, nasa Batangas Police Provincial Office pa ba to? And Mama, yung Pogo raid sa Bamban saka sa Porac, Pampanga, Bamban Tarlac and Porac, Pampanga. Grabe yung serye ng mga raid na ginagawa niya, yung mga pagsalakay na ginagawa ng mga operatiba. Pero simula pa nung nahuli si photo driver, Yes. nagkaroon ba ng follow-up operations? Nagkaroon ba ng seryeng operasyon? Nagkaroon ba ng sunod-sunod na pagsalakay para tugisin yung iba pang kasama nito at pati yung iba pang mastermind? Kung puro gawa ka at hindi salita, ano na nangyari, Mr. Ben Harabalos? Kuya, Si Benhur Abalos na Mr. Gawa, hindi hindi salita. salita. Hanapin pa rin natin yung 18 police officers na pinag-resign. Dahil, ito yung mga full colonel and general. Pagka full colonel ka po, isang promotion na lang, general ka na, may star ka na, may estrella ka na sa balita. Ano na nangyari? Pinag-resign nyo yung mga PNP officers dahil di umano, kailangan yung linisin yung hanay ng Philippine National Police. Pero nilinaw nyo doon sa press con nyo na hindi lahat sila ay guilty. Meron lamang ang ilan doon ang guilty na sangkot sa pagbibigay proteksyon ng sindikato ng ipinagbabawal na G. Pero asan na po ang pinaka-latest information patungkol sa kanila? At ulitin ko, hanggang ngayon, masamang-masama ang loob, hindi lamang ng 18 police officers na ito, kundi pati ang kanilang pamilya, lalo na ang mga anak. Kasi natutokso sila sa kanilang eskwelahan na ang tatay nilang pulis ay sangkot pala sa ipinagbabawal na G. So asan uli dyan yung puro gawa,
less of the salita. Walang salita. Di ba? Ano na ang follow-up operation doon? Mr. DILG Secretary Benarabalos. So, si Benor Abalos, ano ka? Thumbs up o thumbs down? Double thumbs out. Ako rin. Ako rin. Oo. At ito opinion namin. Kung may iba kayong opinion, di opinion nyo yun, huwag yung pakialaman na yung amin. Correct. At na-realize ko lang, yung magtawag pala sa kanila, alphabetical. Alphabetical. Dahil Ikaw ang ba? sumunod naman ay ang Makati Mayor na si Abby Pinay na ang kanya namang slogan ay hindi pwede ang pwede na, dapat better. Oh, yeah. Yun, sir. So, Actually, wala na yung B-Nice. Kasi it's very specific to Makati. Okay. Since nationwide na, national na yung kanyang tatakbuhan, mas in general. Ano ibig sabihin? Hindi pwede. Hindi pwede ang pwede na, dapat better. Ano ba yun? Pinatutungkulan mo ba dyan si Senator Nancy? Ibig sabihin, mas better ka kaysa sa kanya. Yung ba yan? Oo, nakapatid. Alam naman natin para magalaw. Itong hangin, wala, pakitigilan niya yung hangin. Ano ba kasi, hindi naman sila mag-head-to-head dahil graduate na. Oo. Pero, ba't ganyan ang ano niya? Alam naman natin na yung mga Pinay siblings, may ano sila, hindi yung intramural sila. Ito Marlon, ang ano ko, ito personal lang ulit. I like what she is doing in Makati. Kahit pa paano naman maganda ang Makati, maganda ang Makati, maganda ang benepisyo ng bawat Correct. Pero linawin natin hindi siya ang naging ano niyan, ang naging brainchild niyan. Ang dapat bigyan tanong ng utang na loob dyan, bigyan natin ng credit sa tatay nila, dating Vice President. Sorry guys, nawala tayo. Nawala ba? Sorry, may tumawag kasi. Okay. May tumawag yung kakonpal. Sorry. Tinapos mo ba yung konpal? Party like. Grabe, pabata talaga. Pabata talaga. Oh, anyway. Okay. Sige. Senator Nancy. Mayor Abby. Ako, regardless of the fact who authored her blueprint now, is the mere fact that she continued it from someone else and executed it well, or even better, maybe, maayos niya napatakbo ang Makati. But my only issue is, I always tell this to myself, there is always a thin line between your profession and your personal. Like, kung ano ka sa iyong profesyon, bunga yun kung saan ka unang-unang natuto. Yun sa loob ng iyong pamamahay. However, we all know that she's also very vocal about this, na hindi siya okay sa mga cities because she considers herself as a lone wolf. Ika nga. I hope naman somehow strong yung ties niya sa parents niya. Because nakikita na natin yung issue ng yung hindi maganda relasyon ng magulang ko sa issue naman ng ating Olympian na si Carlo. Yulo. Carlo, na hindi maganda relasyon sa kanyang ina, na public masyadong pagiging mag-away nila. Ang dami-daming mga opportunities na nawala sa kanya at napunta sa iba dahil yung mga endorsement or opportunities or blessings sa yon are more familiar than anything else. So, napunta sa iba yon. So, I hope hindi maging butas yung issue ng isang Abby Pinay sa kanyang personal para mas makaangat siya from local to national. Yun lang. Ikaw, anong take sa Ako naman, okay. Kasi yung minana niya ng nakaunlaran ng Makati ngayon, tulad ng sabi ko, utang ng mga taga Makati ito, at utang nila kay Vice President Jojo Martinay. I have nothing against kay Mayor Abby, kasi hindi ko pa naman siya kilala and hindi pa naman natin siya nakita ang performance niya. And bukod doon, abogada siya. Ang tanong lang, marami sa mga kapartido niya ngayon, dito sa alyansa nito, ang mga bubakbak sa tatay niya. Huwag natin kakalimutan, yung next na kandidato, mamaya babanggitin mo, ay kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano. And alam din natin, nakaalyado ni Senator Sani Trillanes, ang Marcos Jr., we'll see kung paano niya yayakapin ito, kung paano niya lulunukin ang sumalbahe at dumurog sa kanilang pangalan at higit sa lahat ang yumurak sa pagkatao ng tatay nila si Vice President Jojo Pinay. So, si Abby Pinay ko sa'yo thumbs up o thumbs down? Ako ganyan. Ako rin. Ganyan muna. Ako rin. No comment pa muna tayo dyan. And we'll see. Tingnan natin kung ano pa yung iba niyang plataforma na gobyerno.
Yes. So, ang susunod naman na tinawag sa entablado, Marlon, ay si Senator Pia Cayetano na ang slogan ay Pinay in Action. Yan ang sinasabi ko. Abbreviation yan ng PIA. Yan ang action. Yan ang sinasabi ko. So, paano ma-attain nila ang isa't isa? Paano ma-attain ng isang Mayor Abby na makasama niya sa entablado ang ate ni Senator Alan Peter Cayetano? At paano niya ma-attain na makasama niya sa isang entablado ang isang Pia Cayetano na umagaw sa ilang barangay at ilang distrito ng ilang lugar sa Makati para lamang mapunta sa Taguig City. Ito yung grabehan dito yung malala rito yung pagiging mangga. Malala rito yung pagiging plastic. Malala rito yung pagiging porokan. Grabing laban. Grabing labo yan kung sakali, Marlon. Ganyan karamihan politika. Ilang buwan silang magsasama. Sobra. Diba? Sa itablado. Hindi mo alam, baka magsama pa sa isang private plane yan. O pati sa motorcade, di ba? Sa isang Ito eh. Diba? Tingnan natin. Ito naman susunod, Marlon. Ito, ang tinatawag natin. Veteran sa pagiging Ayun kilalang fiscalizer. Nanginayang ako pa. Idol ko yan. Ito si former Senator Ping Lacson. Kanya namang slogan ay, ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. Maganda yan. Dati nga ng slogan yan eh. Diba? And maganda yan. Ibalik natin ngayon kay Senator Ping Lacson kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nagkaganito ang paraan ng pag-liquidate sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso na naabuso. Dahil ang liquidation ngayon ay sinesertify na lang at hindi na naka-itemize. Yes. So, ano ba? Sa panahon ba ng kanyang pagpapahinga na wala siya sa limelight, did he now realize the wrong impact of the resolution he did na... Bisaya, aday? Sorry naman po. Wala kang evidence, ha? Wala kang evidence. Uy, I love the Bisaya. Oo, naman. Ako We rin. love Kuya Ibi, we love Miss Pam Baricuatro, we love everyone. Isang mo naman po, isang mo. Ngayon ba marirealize niya yung bigat, yung impact ng mali ng kanyang resolution kung saan ginawa niyang by certification ang liquidation ng MOOE ng mataas at mababang kapulungan? Lulot niyan. Kasi Pam, natapos ang termino ng isang Ping Lacson, talagang sa kasaysayan ng Senado, siya lamang ang nakatapos ng buong term niya na hindi kumuha ng pick-up. Tapos, kilala siya sa pagiging fiscalizer, kilala siya sa pagsilip sa mga insertion na niluluto at ginagawa sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero dahil lamang sa pagpapahintulot at siya pa may akda, di ba? Kaya nagkaganyan yung liquidation by certification sa MOOE ng bawat mambabatas, malaking pananagutan niya na dapat niyang ipaliwanag sa taong bayan. At ma-attain niya ba? Paano niya ma-attain na makasama niya ngayon sa isang alyansa ang ilang mga mambabatas na grabe at sinasamantala ang pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit ang liquidation by certification. Ano mo, Marlon? It could be that he meant well when he did the resolution. Maaaring ang intention, Ay mabuti, pero inapuso ng mga taong nakakita ng butas. yun ang hindi niya siguro na anticipate. And medyo advantage sa maraming oo. Pero Pam, dito natin makikita ang Ping Lacson kung pwede naman mag-I am sorry at pwede naman mag-rectify ng kung anumang kamalian. Pero pag pinanindigan niya yan, hindi ko na alam. Paano pa lilinisin ng isang Ping Lacson ang kanyang pangalan para hindi siya ang sisihin kung bakit nakaabuso ang kabangyaman ng Pilipinas. Kayo ay nagkaibigan, di ba? Nako-cover ko siya. Nako-cover ko siya sa Senado. Sa krami pa. And nako-cover ko siya. And in fairness, Pam, pag sinubaybayan mo yung pagko-cover sa kanya, na yung mga trabaho niya, maayos. Okay. And matindi rin yung persecution na inabot nito nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Thank you, Bit. Bibigyan kita ng isang senaryo, Marlon. Kung ikaw ay nandun pa sa ganong practice na nagko-cover ka sa media man, at mabigyan ka ng pagkakataon sa isang pagpupulong ng Pulong balitaan. nakasama siya. Ikaw ba ay maglalakas loob na tanong? Yan ang unang itatanong. Tatanong mo. Yan ang unang itatanong ko, ano ba nangyari? Pwede bang paki-explain kung walk through tayo kung bakit niya naisip yan, paano niya naiplano o naisulong yung ganyang klaseng paano kala, di ba? Sana magkaroon tayo ng pagkakataon sa kanya. Sana. Ma-interview natin sa program. Sana. And
in fairness, magaling ang Ping Lacson. Hindi ko lang talaga alam, yan ang magiging bagahe niya sa darating na midterm election. Sa tingin mo ba, dahil nga alam mo na ang mainstream media, bayad na at hindi na nilalahat ang mga tamang balita, sa tingin mo ba yan ay magtatanong ng tama? Sana pa. Or will they even Sana. allow that independent bloggers like us can ask him the same question? Sa landscape ng politika ngayon, hindi ko alam kung magiging second-class citizen pa ba ang tingin ng ilang politiko sa mga vloggers? Dahil naniniwala ako na hindi na mapipigilan ang pagsama para maging legal o formal yung pagko-cover nila sa kampanya ngayong darating na election. Nagiging second class lang naman ang tingin sa atin, Marlon, dahil sa equipment o aparatong meron tayo na mobile journalism at yung minsan dahil sinasabotahin nga ang signal, data lang ang gamit, malabo ang buhay. That's the only reason lang naman why. Meron pa. Maliban dyan, alam mo yung superiority complex ng ilang mga mainstream media. At maliban dyan, alam mo yung feeling ng ilan sa mga mainstream media na sila yung God's gift to journalism. So, yung pride, and lagi nila kasing inaano na, dito na-edit eh. Okay yun. Bigay natin yun na iba naman kasi talaga sa vlogger kasi sarili mo edit mo. Yes. Sa media kasi, Sana wala pang edit. wala pang edit, di ba? Talagang doon na edit yan, nasasalat. Pero ngayon, yung paraan ng mga tinatalakay nyo at binabalita nyo, kung ikukumpara nyo sa mga vloggers, malayong malayo para hanapin at sabihin ang totoo sa taong bayan. At yan naman ang tunay na objective o layunin at trabaho ng mga mamahayag na ipaalam ang nangyayari sa lipunan at kapaligiran. Yung aanin mo yung magandang aparato, yung mataas na pakiwari mo sa sarili mo, na ikaw ay classy compared sa mga vloggers, kung ikaw ay bayad naman ng sinungaling. Pataanin mo yung talino mo na sinasabi mo, di ba? Maliban sa klase, sige. Ano mo yung talino mo na kung yung tanong ay pipiliin mo. At yung anggulong isusulat mo at ibabalita mo ay pipiliin mo. Yeah. At pabor lang sa isang taong yung dahil sa kanila kayo tatanggap. Yeah. Diba? So ano sa'yo ngayon si Senator Ping Lacson? Thumbs up, thumbs Dapat. down? Kailangan niyang ipaliwanag kung ano pa talaga ang punot-dulo nung liquidation by certification ng MOO. Kasi parang yung galing, yung experience, yung qualification, yung hindi, that's not in question anymore. Oo, wala Ito na. na ng issue. Wala na. Kasi naniniwala ko, bago isang linya na lang naniniwala ako kung si Ping Lacson pa ang nandun sa pagtinig patungkol dun sa flood control project, kung bakit binaha ang Metro Manila at Luzon, sigurado ako pupunta ang investigasyon saan napunta yung 1.5 billion a day na pondo. Kasi siya yung nag-scrutinizer, fiscalizer siya. Kaya nagmagaling, lalo yung mga staff niya, yung mga lawyer niya. Magagaling, talagang doon na yata talagang nagpakatadalubasa sa ilang taon na nila o sa dekada na nila sa Senado. Si Chief Onse sa kanila. Alam ko, si Boss, tatawa ko I miss you. Si Boss Cesar, magaling nga, mabait siya. And yun lang. Kailangan lang ipaliwanag ni Senator Lacson sa taong bayan kung bakit nagkaganito. At sigurado ako, imposibleng hindi niya maramdaman na naabuso ito ngayon. Ang tanong, paano niya sasabihin ito sa entablado ng bagong buhay, bagong alyansa ng mga buhaya, paano niya sasabihin ito na binabatikos niya ngayon? Kasi nandun ka sa entablado ng mga mismong tao sa taas ang gumagawa at umaabuso ng liquidation by certification. And may konsensya. Alam ko, baka nakokonsensya. Ayong pangunahan. And please, Senator Ping, nagtitiwala po ako sa inyo. Mapapaliwanag yan ng maayos at hindi naman masama ako mag-I am sorry at i-rectify ko ano yung mga pagkakamali. Ayun lang nga. So, gitna muna tayo. Neutral. Hanggang ma-address niya yung issue ng MO. Sige, Marlon. Ang susunod, Marlon. Ito. Sikat na sikat. Makangatayp mo po. Sino? Ang Supremo ng Senado. Lito Lapid. Sabi ni Mayor Deo Macalma, si Lito, si Lapid. Oo, Lapid. Sorry. Wala lang sasabihin pero ganyan siya sa akin. Dapat pa ba tayo pag-usapan? Wala na siguro nung panahon niya, nung unang pasok niya sa politika, pwede yung mga artista eh. Pero sa mga nangyayari kasi ngayon sa lipunan, sorry Senator Lito Lapid para sa bayan naman, please, ibigay na natin yung institusyon ng Senado sa mga tao o personalidad na may kakayahan, may katalinuhan, at may tunay na katapatan.
And wag nating kakalimutan, yung asawa ni Senator Lito Lapid ay minsan nang nasangkot noong 20 ano to, noong 2014 pa to. Minsan nang nasangkot sa tangkang pagpupuslit ng mga dolyar sa bansang Amerika. Sorting ba Oo, di ba? So 2014 pa lang to. May Senator ganun na ng siya. senator na siya. So, di ba? Ano na nangyari? And 2014 pa lang, may issue na kasi pag ito may dala kang limpak-limpak na salapi at isa kang government official, hindi may iwasan na mag-isip ang taong bayan na galing yan sa pangungurakot. Hindi natin inaakusahan niya ha, pero sinasabi ko to dahil ito ang realidad na ang tingin ng ordinaryong Pilipino sa mga politiko, pamilya ng politiko na nagdadala ng limpak-limpak na salapi at nagpapakita ng pagiging marangya na buhay, magarbo, mga korap sila. So, tanungin lang muna natin kay Senator Lito Lapid, ano na po ba nangyari dun sa kaso ng misis mo, Mr. Senator Lito Lapid, sir? And ano na ba talagang, sa tagal mong senador, ano ba talagang mga panukalang batas ang nagawa mo na naramdaman talaga, direktang naramdaman ng ordinaryong mamamayang Pilipino? So, ikaw ba ay thumbs up o thumbs Thumbs up. Thumbs up. Thumbs down. Sir, tama na po. Total naging senador na kayo. Bigay naman natin yan. And sa mga kababayan natin, no, sa mga botante, please po, nakita na ho natin ang quality ng kasalukuyang Senado at Kongreso. Maging matalino na ho natin. Improve na ho natin. Itaas na ho natin yung, yung antas ng kalidad ng pipiliin natin mga politiko. Hindi yan yung para mas maporma ang makita natin. Hindi. Yan po ay yung para mas matapang ang mag-represent sa atin sa paggawa ng batas para sa ating mga karapatan. Dapat kasing tapang ni Lisa Nakamori na nagpakulay. Maraming salamat po. Ayun. Oh. Sige, ang susunod natin ay pinakilala ng Marcos Jr. kahapon na pinakamatagal na niyang kilala sa tanang buhay niya. At sinasabi niya ito ay nasa dugo na nila ang malilipihan sa bansa at kapwa. Okay. Pero hindi sinipot. Ito, ang kanya namang slogan ay I Me Solution. Ito ay ang kanyang kapatid na si Jaime Marcos. Ikaw muna. Thumbs down ka na? Dalawang thumbs down. Unang-una ha? Unang-una, ano drama mo at hindi ka tupikot? Nag-inarte ka? Kung talagang ayaw mo dyan sa koalisyon na yan, sa alyansa na yan. Hindi, outright. Naglabas ka na ng pahayag. Agad-agad, naglabas ka na ng statement na hindi ko tinatanggap yung kung minonominate ka o pinoproklama ka dyan bilang opisyal na kandidato ng ruling party. Di ba? And asa na yung dasal mo? Na ilayo mo po ang kapatid ko sa mga nakapaligid na demonyo. Ang makakasama mo sa entablado ng kampanya, ang karamihan doon ay mga demonyo. Di ba? Yung recently, yung mga paninindigan mo na nag-iba o humina, yung pagkikipagkaibigan mo kay BP Sara na mahina ba yung audio ko? Mahina ba? Yung kay BP Sara na hindi mo tinatayuan sa mga pinagdadaanan nito ngayon at sa mga maraming bagay na mas pinili mong magparinig kesa i-address ng specific yung mga issue. So, tsaka yung haba din ng panahon mo na ikaw ay magbabatas at ngayon ka tutupi dahil presidente ang iyong kapatid at maaaring ikaw ay nakikinabang, maaaring ikaw ay biktima, pero kulang na kulang. So, I don't think, at sinabi na rin naman ito ni Vicky Sara, never again to Marcos. So, you are a Marcos, and you should be included to one of those na nasa listahan na never again. For me, it's like a double thumbs up for Senator. Sa grocery at supermarket, bawal na ang plastic. Supot na ang ginagamit. Diba? Bawal na ang plastic. Pero napili ka rin ng mangga. Huwag ipagbawal ang mangga. Pero iwasan ng mga manggang politiko. And dapat bawal na rin ang mga plastic na politiko. Kaya, 8 thumbs down ka? Ako, double thumbs down. Double thumbs down. Yun. Next. Naka-remind pa rin. Sorry. Ang susunod, na naman. ito na. Okay. Tama na. Ang susunod ay ipinakilala naman sa kanyang slogan na. Ito yung question sa akin. Narinig ko pa lang yung slogan, ayoko na. Ninong ng bayan, money for yan. Bagong ano yan Bakit ninong ng bayan? Bakit hindi na lang ang kampiyon? Gamitin niya pa rin yung pagiging vaccine champ niya. Ang kampiyon ng bawat Pilipino. Ganun man nasasabi ko sa I will champion the Pilipinas. Oo dahil ganun eh. Anyway, naloko na rin naman to ng mga ilang handler niya. Ano ba nangyari nakarang kampanya pa? May nagkwento sa akin. Pinuro.
Ano tawag doon yung ano, yung document na binago mo? Oh. Pinotoshop? Ha? Merong survey na pinotoshop lang pa. Pinakita sa kanya na lamang daw siya kaysa kay Marcos Jr. yung nakarang election. Pinaniwala siya na mataas siya. Oo. And Kawawa naman. in fairness, si Senator Manny na sa ano yun, Okay. na-cover ko rin sa Senado. May mabuti siyang puso. And masipag siya. And kahit nagkakabulol-bulol ang English niya, pa, talagang nag-preside sa isang committee hearing. Pero alam naman natin na maraming natulungan ng isang Manny Pacquiao. Siguro naman, Senator Manny, hindi naman po siguro makakahadlang sa inyo na yung ginagawa niyong pagtulong sa mga mahihirap nating kababayan, hindi naman huwito yan kung hindi kayo dapat iboto sa Senado. Although mas marami ka nagawa kaysa kay Senator Lito Lapid, siguro po dapat give way na muna tayo. No? Bigay na natin to sa mga karapat-dapat na tao na maluklok sa Senado. So, kahit mabuti puso ng isang Senator Manny Pacquiao, pasensya na ho, sana sa mga kababayan natin, ito rin ma-realize nyo rin na hindi lamang yung pagiging mabait ang kailangan, kundi ang kailangan talaga natin talino. Kaya, thumbs up po. Ako rin, kasi una na rin siyang bumatito sa mga Marcos eh. Isa pa yan. So, tapos ngayon nandiyan kayo, share the same stage with Isa pa yan. Yan ang mabigat. Medyo, Isa pa yan. ano yun, Isa pa yan. medyo Isa pa yan. Na, questionable yun. oo, na naturingang bumanat ka, bumatikos ka, tapos ngayon yayakapin mo. Kumbaga ano, yung sinuka mo, kinain mo pabalik. Diba? So, for me also, kasi hindi rin sapat na mabait siya o Oo. magandang puso. Roy Sepulveda, di ba? Katulad ni Roy, mabait. Hindi kasi yun yung requirement sa pagiging legislator. So, thumbs up. Actually, double thumbs up. Okay. Sorry to kay Senator Manny Pacquiao. Okay, sige. Tapos, Marlon, ang susunod is pinakilala naman itong action star. Yan, Mr. Buduts Bong Revilla. Karina Braganza. Bong Revilla, double thumbs up. Bong Revilla, I don't wanna even say anything. Mabait, tulad ng sabi ko, give way na muna tayo. Masyado ng padubog ang Pilipinas. Ibigay na muna natin ito sa mga politikong karapat-dapat. Tama na po, may napatunayan na kayo, Senator Bong. Ano? Naging senador siya kahit pa paano. Pati tatay Action niya. star siya. Di ba? Ayun. Sana wag na muna tayo sa artista. Pwede naman sa mukhang artista. Pero sa tunay na artista, wag na muna. Hindi po natin minamaliit ang mga artista dahil may mga artista rin naman magagaling. So, paano to ang susunod na sinasabing ang slogan ay maaasahan ng pamilyang Pilipino, dating artista, hanggang ngayon nag-aartista, ito ay si Tito Soto. In fairness kay Tito Selma, yan yung walking sa ngayon kasi nung nasa Senado siya na lang yung veteran. Thumbs down, thumbs up. Thumbs down. Tito Soto. In fairness sa kanya, nung pandemic, sila ni Senator Ping Lacson yung naging instrumento at naging katuwang ng Pangulong Rodrigo Duterte para isulong yung Bayanihan Act. Dahil ito yung unang bukso nung pandemya. Kahit pa paano pa na-appreciate natin. And bilang dating Senate President, alam niya paano balansehin at timbangin at alam niya, hindi niya inaayunan din yung mga nasisilip na insertion noong panahon niya na nasisilip ni Senator Ping Lacson na insertion galing sa Kongreso, hinaharangan niya. At ang maganda sa kanya, yung minority, yung tunay na minority leader, kasi ang oposisyon noon talaga si Franklin Dridon, nababalansin niya. Kinukuha niya, kinukonsulta niya. O Frank, ano ba to? Yun, nakikita. Hindi Tito Sen. So yung relasyon kasi ngayon ang minority leader salita na lang. Sa mataas at mababang kapulungan po ng Kongreso, nung alaw, hindi ngayon nung alaw, pag ikaw minority, talagang opposition ka. Talagang hard-hitting. Wala, no? Yung kumbaga sa salitang union, di ba sa mga company, mga nag-i-strike, may mga company union eh. Ito yung mga union na naging union lang dahil dinidiktahan din ng mga may-ari ng mga kapitalista. Ganon din ng mga minority bloc ngayon sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, like Senator Coco Pimentel, siya ang minority leader, di ba? Yeah. Saka naman nakakita ng minority leader, yung asawa mo, ambassador, si Nonoy Libanan,
Saan ka nakakita ng minority leader? Eh, kababayan mo, isang Martin Romualdez. And sino ba dati yung tinanggal na si Norman Tansinko sa Bureau of Immigration? Eh, di ba dati chief of staff ni Nonoy Libana? Doon mo makikita yung yung mga kakaibang galawan ng mga to. And tulad ng sabi ko, noong panahon ni Tito Sen, in fairness, nire-respeto at kinikilala niya at pinaninindigan niya yung institusyon bilang Senado, pinaglaban niya. Pinaglaban niya yon at yung mga insertion, hindi nagtagumpay nung panahon ng Duterte administration dahil sa kanilang trayo ni Senator Ping Lacson at saka Senate Minority Leader Franklin Drilon. Ako yung take ko lang dyan, yung pinag-aralan niya kung paano maging legislator. At saka, tama. Ito yung artista, ito yung ma'am. Ito yung na inangat naman niya ang sarili niya. Alam mo ba ang undergrad course niya? Bachelor in English. Wow. Kala mo lang iiska-eskalera, di ba? Na Bachelor in English ang ano yan. And Pam, kung nung nakarang vlog natin, sinabi ko sa iyo maalam sa Committee on Rules ang isang Mitsubishi. Pam, ang Tito Soto, ang walking Senate Committee Rules ang maalam. Kabisado, kahit nakapikit, pag tinanong mo na ang rules kung sa Senado, alam na alam yan. Remember nung nag-away si Senator Dick Gordon doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee at saka si Sunny Trillanes? Sino pumagitna? At sino Tito Soto? In fairness, alam na alam to ng mga dating senador at yung mga senador na inabot si Tito Soto at mga ilang Senate media na na-cover siya. And mga Senate employees, alam nila na may maalam ang isang Tito Soto pagdating sa ng panukalang batas. So, ang isang tanong is, thumbs up or thumbs down sa Tito Sensei? Thumbs up, then alam ko magkaibigan din sila ni PRRD. Thumbs up ako. Thumbs up. Ang susunod, Marlon, na tinatawag naman ng tol ng bawat Pilipino, Naku, Francis Tol Tolentino. una pa lang una pa lang nung naging senador siya, honestly although hindi ko naman na siya na-cover, He was also head of Blue Ribbon Committee. wala akong bilib sa kanya eh. Sayang, kasi nung una pa lang yung mga lineup ng PDP laban, nung panahon ni Tatay Digo, nakita ko na manipis. Nakita ko na parang auto mga to. And siya ang tinignan ko bilang abogado, hindi ko naramdaman na isa siya magaling na abogado. Ang masaklap dito, Pam, kung titingnan mo yung background niya, na kaya siya naging senador, dahil kay Pangulong Rodrigo Duterte at yung break na binigay sa kanya, gayon din pala nalagpasan ko kanina, si JLD Secretary Benhur Abalos. Pareho silang in-appoint ni PRRD bilang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA. At ang masakit, ang aga niyang nagpakatrapo at ang aga niyang inabando na ang Pangulong Rodrigo Duterte. Correct. Kung nanatili siya sa PDP, baka ganyan siya tapo. Pero ngayon nandito siya at sumampa siya sa entablado ng administrasyon. Sorry, thumbs down. Nakatrabaho ko ang isang senator ko rin. Thumbs down. Personally, he is a nice person. But is he fit for the job? I believe so, yes. Because he is a lawyer and everything. But it's about this time around your principles as potential leaders or next leaders of this country. So, siguro kung pagdating yung pagiging thumbs down, ganito muna ako sa kanya. Gusto mo siyang pag-aralan ulit at buksan yung opportunity for him. So, gitna na lang muna ako ulit. But is there a disappointment? Yes. Very much disappointed, yes. Because he could have made his way na nasa PDP pa siya or at least man lang maging independent siya. But he chose to be on the stage of the administration. Yun yung questionable sa akin. So, hindi ko alam parang naka-thumbs down na nakatagilid. Ako, double thumbs down. I was we respect that. Yun. Nakakamitin lang kasi nakatrabaho ko sa Senator Francis Tolentino. Well, anyway, our next kakampi ng inaatid. Ito ay isa nating mabuting kaibigan. Gusto mo ba yung huli na to? Sige, ulit natin. Sige, dito muna tayo sa yung huling tinawag. Ang kanya namang slogan ay bagong boses para sa bagong bukas. Ito ay si Camille Villar na anak naman ng gagraduate na Cynthia Villar. Bimpo. Ang trapo, ito yung mga matatandang politiko na traditional politicians. Ang bimpo ay batang itinulak ng magulang sa politika. In fairness si Camille Villar, sila yung mga anak mayaman na wala ka namang napalitaan na nasangkot sa malaking kontrobersya o naging sakit ng lipunan. In fairness, meron nga tayong kilala dyan. Anak ng talagang kilalang personalidad. Magkapatid. Yung pala, nagpo-coke. Diba? Ito yung and I don't know kung may tattoo ito o wala. Kasi tinutukoy ko, walang tattoo, pero grabe kung mag-code.
pumagpok, di ba? Di ba? Totoo din naman. Ma'am Cynthia, magaling. Oo. Alam mo, kumpara kay magaling din yung Senator Manny Villar eh. Pero kung ako, pag mas kakwentuhan ko, mas masarap kakwentuhan ng isang Mami Cynthia Villar. So, Si Camille Villar, may isa na tayong Mark Villar doon. yes. Hindi naman pwedeng mag-ina sila ngayon na Mami Cynthia at Kuya Mark Villar, tapos dahil naalis si Mami, dadating naman ang brother and sister na Villar. Oo, Kaya na meron na tayong brother and sister na Alan Peter, at Pia kayo naman. and JB and Jinggoy, yes, brother. Jingoy. So, welcome to the family. Naging ano na family corporation. Family corporation na lang So, to. thumbs down ako. Double actually. Ito, sorry kay Camila, hindi ko kilala hindi ko pakilala si Camila. Pero para sa kuya mo, nasa ng isang dating DPWH Secretary Mark Villar nung isinagawa yung pagdinig patungkol dun sa flood control project. Kung saan ay hindi talaga nabusisi kung sino-sino mga kontratista, sino-sino mga kongresista at senador, at sino-sino pa mga personalidad ang nakinapa sa 1.5 billion project a day patungkol sa flood control. Oo, oo nga no. Kasi kung sino yung may maalam na i-argue ito, dapat siya yun eh. Under yun ng DPWH projects nga yun eh. Dapat siya man lang yung nag-sit doon. Correct. At you know, yung nanuno ng inquiry. Correct. Pero wala po. Correct. Wala natin siya naparinggan ng kung ano. Correct. At siya yung siya yung pinaka-previous na DPWH secretary na pwede niyang sabihin in authority na nung panahon ko ganito. Asan yung panahon mo ngayon? Yung mga sinasabi yung bilang na yan, nung panahon ko. So, madadamay ka dyan, Camille, sa pagkukulang ng Kuya Mark mo. And we'll see. Sa panahon ngayon, ate, may anak na to, di ba? Nakapanganak lang. Nakapanganak na. Ako thumbs down. Otherly, ano muna. Because, duties mo na. Ayun, alam ko mga Villar o kaibigan ng mga Duterte. Pero hindi naman din batayan yun para we'll see. Pero ako, thumbs down. Thumbs down. Bata ka pa. Nabalong may to go. Midterm 2025 is very critical ngayon. Ipaubayan natin to sa mga talagang may prinsipyo at may alam ng patas. And total mga builder kayo, pamilya kayo ng builder. Ang gawin yung din niya sa pamumulitika, yung urban planning. And kasama sa urban planning, yung yung mga integrated flood control project, we'll see, di ba? Tingnan natin. Hindi naman pwede kasi dinivelop mo isang Roland Marlon tapos walang tamang patubig, walang tamang access sa kusang palinis na tubig. Integrated yan at saka dapat holistic yung approach. Ito Marlon, Si Idol. hindi natin may iwasan to. Oh. Ang kakampi ng inaapi, Mr. Erwin Tulfo. Totoo naman nakakampi siya ng inaapi dahil totoo naman yun. And hindi to dahil bias dahil kaibigan natin siya. Kakilala, nakasama ko rin. Sana lang alam ko naman mananalo yan. Kasi unang-una sa Number mga one survey. Sana lang hindi mabigo yung mamayang Pilipino. Katulad ng kabiguan na inabot ng mga kababayan natin sa performance naman ng kuya niya na si Senator Rafi Tulfo na doon sa paraan ng pag-handle doon sa unang-una doon sa PCSO, pangalawa doon sa PIDEA Leaks, then pangatlo doon sa mga naglalaban sa issue patungkol doon sa extraction, di ba? Na maraming napagtanggol, maraming natulungan ang mga Tulfo kapag away pamilya. Yung kwento ng extraction, away pamilya na ginamit ang resources ng gobyerno, gamit pa ang elite na puwersa na ISAP, dapat nagpapakitang gilas ang isang Senator Rafi Tulfo. At dahil Erwin Tulfo yan, sana hindi siya matulad ang kuya niya. And kung ano man yung mga pagkukulang, may panahon pa po para mabawi. And sana, nasa tamang nasa tamang direksyon at hindi siya kainin ng bulok na sistema. Ako yung yung full disclosure ko kay Sec. Erwin Tulfo. Kung Erwin Tulfo is that I am more friends with his friend. Yung si Udol. Mas kaibigan ko yung si Udol na na-extend yung kortesiya ko sa kanya dahil sila naman ang tunay na magkaibigan talaga ever since media days pa nila. So, ina-extend yung kortesiyang yun sa Congressman Erwin Tulfo. I'd like to express my disappointment na hindi mo ginagamit ang boses mo ngayon sa Kongreso. At pangalawa, tutungtong ka sa entablado ng Marcos administration na hindi ka ipinaglaban nung ikaw ay dapat man lang na naisalang ng maayos at mabilis sa
sa committee on appointment, yung ikaw ay naitalagang gabinete under the DSWD agency. So, sana lang tandaan mo na may ganon na hindi ka nila tinayuan during that time. At ngayon, numero 1 ka sa mga survey, nandyan sila sa tabi mo. At buong billion na ibinigay ng tablado para sa'yo as their number 1 candidate. Ako, isip lang, sa pag-iisip lang sana. At yung individuality mo, ma-preserve mo na iba ka sa kanila. At yung sanang boses mo, yung hindi boses ng alyansa nila, kundi boses para sa kapakanan ng isa. So, sa ngayon, thumbs up, thumbs down. Gitna muna ako sa Erwin. Gusto kong pag-aralan ka pa ng mabuti sa mga, and it's your first national attempt for this country. Aaralin kita sa mga bawat salita at pangakong bibitaw. So, gitna muna. Maalam at matalino ang isang Erwin Tulfo. Sana makita rin yung paninindigan niya patungkol pa rin sa lintik na liquidation by certification na to, na dapat maging pambansang usapin ngayong darating na midterm election. And sana tayuan niya to, hindi dahil may nakaamba sa kanya pa rin. Bawat tumatakbo to, inaambaso ng disqualification case tungkol sa US citizen niya. US citizenship niya. The mere fact naman na nakaupo siya ngayon, that was clear daw. We'll see. Pero alam mo naman, pwede rin niyang pang-hosting sa kanya ng gobyerno. And, kaya nga, siyempre, para wag kang magsalitain, anyway, nagagamit ka na ng gusto dyan sa Kongreso. So, tulad ni Pamela, gitna muna ako. Gitna muna ako sa'yo, Boss Erwin Tulfo. Pero, ano man ang nangyari, since number 1 ka, ano man katulong ang survey, no? Number 1 siya, magkaroon man ng worst case scenario, number 8 siya, number 5 siya. Pasok pa rin naman siya. Alam naman na natin mananalo siya. Correct, ma'am. May babanggitin lang ako, Pam, doon sa lineup na yan. Ayun, naka-12 na tayo. Naka-12 na tayo. Isa lang ang taga Mindanao. Sino? Si Senator Manny Pacquiao. Yeah. So, strategically wise, hindi ko alam kung nakita ba nila to. Kasi sa pagkaganitong sa politika, kahit nga sa kahit nga sa mayor kailangan strategy kung sino-sinong barangay yung manok mo dyan, yung leader mo dyan, di ba? Puro mga taga-Luzon to, mga to. Sino yung una? Si Benhor, Mandaluyong, Binay, Makati, may Taguig. Taguig, so Metro Manila di ba? Di ba? Cayetano, Marcos, Ilocos, Oping, Cavite, Pampanga, Ilocos, Pacquiao, Cavite, Tito Soto, Quezon City, meron siyang Cebu. Meron siyang Cebu and meron din Cabanatuan. Tolentino, Cavite rin? Tulfo, Bisaya. Alam ko pala. Palawan, pero Bisaya, no? So, pero hindi ko alam kung meron siyang command vote sa Bisaya. Ang Tito Sen, alam ko kasi may malaking project siya doon. Meron siyang pink center doon sa Cebu. Ito yung para sa mga babae. Strategically, alam naman nila na ang Visayas at Mindanao ay baluarte ng mga Duterte. Di ko alam anong smart magic ang gagawin nila dyan. Tapos, sino ang aasahan nyo? Asahan nyo ang Pacquiao? Aasahan nyo ang Tito Soto, boto mula sa Cebu? At yung Tulfo, Davao din, alam ko Davao del Norte yung mga Tulfo. We'll see. Napaka-importante po na sinisilip ng bawat partido yung strategical na makukuha nilang boto sa iba't ibang probinsya at lalawigan. At karamihan dito sa alyansa ng mga bagong lumang buhaya coalition ay puro Metro Manila at Luzon at nahihirapan sila sa tingin ko na basagin ng derecho ang Visayas at Mindanao command vote ng mga Duterte. Question Marlon, ang Tito Sen, dadalhin lang naman niya ang crew ng Bulaga, tao na yun, crowd na yun. Malaking bagay. Malaking bagay. Talagang yun. Ano yun? Meron siya noon. And alam mo yun, kumaway lang ang Big Soto. Pam, nakita ko sa Bong Revilla yan. Pam, nakita ko sa Bong Revilla yan noong 2019 midterm election. Naka-shades. Ano to ano nang hukom ng pagbabago kampanya ng hukom ng pagbabago. Naka-shades ang isang Bong Revilla. Sa kumaway lang ganun, pilian ng tao. Igaganon lang ang shades. Pilian ng tao. Hindi, yun yung seryoso. Yun yung di ba? Yun yung malungkot. Actually, yung itatanong ko next. At yun ang dapat na trabaho natin. Tayong mga netizens, kayong mga katete, kay Evo, tuturuin ko na kayo, kay Pamela, tuturuin ko na kayo.
Tayong mga katete at kaedun na turuan natin yung mga kamag-anak natin, kapamilya natin, kaibigan, kaklase, kaopisina, kakilala, kachat, na maging matalino na tayo kasi wag po tayo makontento. Nakakatuwa po yung mga comment-comment nyo. Nakakatuwa rin po yung binibigay nyong oras na makinig sa amin. At nakakagalak din po na hindi kayo nauumay sa amin, hindi kayo nakokornihan at hindi kayo naiinis kahit nagsusungit ang pamela. May tungkulin din po tayo bilang mga katete at kaebo ng Pilipinas. Ang tungkulin po natin ay imulat ang ating mga kakilala, kaibigan at kamag-anak. Na imulat natin sila na sa panahon ngayon, napaka-critical at napaka-dangerous ng nalalapit na midterm elections dahil ito po ang magdidikta sa patuloy na pananamantala ng kasalukuyang pamahalaan dahil kapag ka nanalo ang buong pwersang ito sa Senado at sigurado naman tayo mananaig din yung mga aso sa Kongreso sa pagtakbo nila, yung sinusulong nilang charter change ay tapos ang boxing. Kaya tayo po, maging masipag din po, mag-encourage sa mga kakilalang kaibigan. Ang midterm election po ay very critical because it will define our future in the next 3 years under the administration of this Marcos Jr. administration. No? Tama. Ito po yung pagkakataon na ang isang Martin Romualdez ay maaaring maging Prime Minister kapag nagalaw na nila at nakalikot at nagahasa ang ating konstitusyon na palitan ang ating form of government from a democratic one to a parliamentary system kung saan ang pinakamakapangyarihan ay magiging isang Martin Romualdez. Figurehead na lamang ang isang presidente na Marcos Jr. At kapag tapos na ang mga terminong ito, another Marcos is possible to sit down sa katauhan ng isang Sandro Marcos. Handa na po ba tayong magsakripisyo para sa ating bansa? Handa na po ba tayong matuto para magluklok ng pinakatamang mamumuno para sa ating bansa? Handa na po ba tayo, ang ating mga LGU leaders, Marlon, handa na ba kayong isakripisyo kung ano yung budget na yan, na hindi kayo tinatakot ng huwag niyong tatanggapin ang mga oposisyon dyan, kung hindi, kayo ay kakaltasan namin ng budget, isususpend din namin kayo and all. Kayo ba handa ng manindigan para sa ating bansa? Yun lang yun. Patawirin natin ang mabubuting mga kandidato ngayong midterm election dahil sila ang magpoprotekta sa atin sa mga susunod na bagyo na ilalagay tayo ng masamang administrasyon na to, ng Marcos administration. Kaya please, bumoto tayo ng tama at bumoto tayo ng taong pareho ang vision natin sa bansa sa magandang kapalaran at magandang kinabukasan. At saka mag-recruit, mag-hikayat at magmulat. Yes. And to start, you have to share this vlog, share the vlog of Joey, share the vlog of Sas, share the vlog of PH PH Update, Update, Princess Maui, EB, Badong, Sir Badong, Pisdakeros, Marley PH, sa mga sila BMR, BMR, di ba? Marami pa namin hindi nabanggit. Lahat ng kailangan natin magparami, magpalakas dahil maliit na tinig pa lamang muna tayo ngayon. Pero gawin mo natin na sa pag-share at pag-hikayat, pagmulat natin ay dadagundong po itong boses natin para maimulat ang mamayang Pilipino. Ibalik po natin yung kirot sa ating puso kapag nababanggit ang korupsyon. Kasi ngayon, Marlon, parang wala na. Parang pag nabanggit ang korupsyon, wala lang sa atin. Ibalik natin dahil ang salitang korupsyon ay mas masakit dapat sa salitang break na tayo. Higit sa lahat, ibalik po natin ang Senado at Kongreso sa tunay na institusyon ng bayan, sa tunay na mga mambabatas ng bayan at hindi mambabatas na para lamang sa sarili nilang kapakanan. Grabe, no? Yan. Masaya ako sa episode na to, Yeah. na yung buong akala lang natin thumbs up, thumbs down tayo sa mga linya. Pero naitawid ng ating alam ng puso na ito ay maibigay ng mensahe sa inyo. Critical po ang 2025. Very critical po ang 2025. Diyan po nakasalalay ang seguridad ng ating bansa at ang kinabukasan ng Ating kabataan. And speaking of kabataan, sa mga pinklawan na alam natin sila yung maraming nahihikayat sa mga youth sector, pansinin niyo po, matatalino naman ang mga kabataan ngayon. Hindi lamang po si BBM ang nangbudol, kundi hindi lamang si BP Sara ang nabiktima ng budol, kundi pati po si BP Lenny ay nabudol ng ilang personalidad sa pinklawan.
And sana maibalik yung alam nyo, yung pagiging makabayan ng mga bagong kabataan. Para sa Pilipinas, para sa ating bansa. Ako po si Pam. Ako si Marlon.